Isang malaking eskandalo ang muling gumigimbal sa ating bansa. At ito ay tungkol sa pondong dapat sana ay para sa pag-iwas sa baha. Habang marami sa ating mga kababayan ang patuloy na lumulubog sa tuwing may malakas na ulan, lumalabas na bilyon-bilyong piso pala ang tila inanod, hindi ng tubig, kundi ng korupsyon. Ang usaping ito ay hindi lang simpleng balita. Ito ay kwento ng nawalang tiwala, ng mga proyektong hindi natuloy, at ng kinabukasang nakataya. Sa bawat sentimong nawawala, isang pamilyang Pilipino ang nanganganib. Ito ang katotohanang kailangan nating harapin at alamin, dahil sa huli, pera ng bayan, ang pinag-usapan natin dito. Ang tinaguriang biggest corruption scandal in history ay sumabog matapos ang sunod-sunod na mga pagbubunyag sa Senado. Ayon sa mga investigasyon, aabot sa 50 matataas na opisyal at politiko ang di umano'y sangkot. Mga senador, kongresista, mga kalihim ng gabinete. Ang usapin ay nakasentro sa mga flood control project ng Department of Public Works and Highways, kung saan sinasabing nagkaroon ng malawakang sistema ng kickbacks o komisyon. Ang Department of Finance ay naglabas ng pagtaya na umabot sa 100 at 18 bilyon at 500 milyong piso ang nawala sa ekonomiya, mula 2023 hanggang 2025 dahil dito. Ngunit para sa ilang grupo, tulad ng Greenpeace, mas malaki pa ang nawawala. Ayon sa kanilang kalkulasyon, posibleng umabot sa nakakalulang 1 trilyon at 89 na bilyon na piso ang pondong para sa climate-tagged expenditures na maaaring napunta sa korupsyon mula pa noong 2023. Magpalalim ng mga ilog at magpatupad ng mga proyektong magliligtas sa atin mula sa hagupit ng pagbabago ng klima. Ang bawat pisong napunta sa bulsa ng ilan ay katumbas ng panganib sa buhay at kabuhayan ng milyon-milyong Pilipino na umaasa sa proteksyon mula sa gobyerno. Ang eskandalong ito ay hindi lamang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa tiwala. Paano pa magtitiwala ang ordinaryong mamamayan sa mga pinunong inihalal nila kung sa gitna ng kalamidad ay sarili nilang kapakanan ang kanilang inuuna? Ang mga proyektong ito ang dapat sanang maging sagot sa dekada ng problema sa baha. Ngunit sa halip na solusyon, ito pa ang naging ugat ng isa na namang malaking problema. Ang isyung ito ay isang malaking sampal sa bawat Pilipinong nagbabayad ng buwis, na umaasang ang kanilang pinaghirapan ay mapupunta sa serbisyong mag-aangat sa kanilang pamumuhay, at hindi sa karangyaan ng iilan. Ang lahat ng ito ay nagsimulang mabunyag dahil sa tapang ng ilang whistleblowers na humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. Isa sa kanila si Orly Regala Guteza, isang dating sundalo ng Philippine Marines. Setyembre 24, 2025 idinetalye niya kung paano siya personal na naging bahagi ng pagde-deliver ng malalaking halaga ng pera. Inilarawan niya ang pagdadala ng mga maletang puno ng salapi, tinatawag nilang basura. Martin Romualdez, Zaldico, bawat maleta, 48 milyon hanggang 50 milyong piso. Ang mga testimonya ay nagbigay linaw kung paano di umano gumagana ang sistema. Ayon sa isa pang whistleblower, ang dismissed DPWH District Engineer na si Henry Alcantara, mayroong nakatakdang porsyento ng kickback para sa mga politikong nagpasok ng pondo. Halimbawa, si Representative Zaldico ay inakusahan na tumanggap ng 20% komisyon mula sa 35 bilyong budget insertions mula noong 2022. Samantala, si Senador Bong Revilla ay idinawit sa pagtanggap umano ng 125 milyong piso. Ang pera ay personal daw na inihatid sa kanyang bahay sa Cavite. Maging ang nooy Senate President na si Chiz Escudero ay hindi nakaligtas sa mga alegasyon. Siya ay inakusahan na tumanggap ng 160 milyong piso na katumbas ng 20% ng 800 milyong budget insertion para sa flood mitigation projects sa kanyang probinsya sa Sorsogon. Ang pera ay dinaan umano sa kanyang aide. Senador Joel Villanueva, 600 milyong piso. Senador Jinggoy Estrada, 355 milyong piso. Ang mga akusasyon na ito na suportado ng mga sinumpaang salaysay ang nagbigay daan upang simulan ng National Bureau of Investigation ang kanilang formal na investigasyon. Itinanggi ng lahat ng mga akusadong politiko ang mga paratang at tinawag itong gawa-gawa lamang at pamumulitika. Si Escudero ay nagbantang magsasampa ng kaso habang si Revilla ay mariing sinabi na wala siyang kinalaman dito. Ang kanilang mga testimonya, gaano man kapanganib para sa kanilang buhay, ang naging susi upang mabuksan ang kahon ng Pandora
na naglalaman ng isa sa pinakamalaki at pinakamalawak na iskema ng korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Dahil sa bigat ng mga akusasyon at pag-init ng galit ng publiko, mabilis ang tugon mula sa gobyerno. Noong Setyembre 17, 2025, nagbitiw si Martin Romualdez bilang House Speaker. Ang kanyang pagbibitiw ay sinundan din ng iba pang matataas na opisyal, kabilang na si Senate President Francis Escudero. Ang mga paggalaw sa liderato ng Kongreso ay isang malinaw na senyales na hindi kayang takasan ang puwersa ng opinyon ng publiko. Maging si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay umaksyon. Noong Setyembre 8, 2025, inanunsyo niya na hindi na maglalaan ng bagong pondo para sa mga flood control project sa 2026 budget. Bukod dito, ipinag-utos niya ang pag-redirect ng 225 bilyong piso na orihinal na para sa mga proyektong ito, patungo sa mas mahalagang sektor tulad ng edukasyon kalusugan. Ayon sa Pangulo, dahil naantala ang paglabas ng 350 bilyong budget para sa 2025, dahil sa investigasyon, hindi na praktikal na maglaan pa ng karagdagang pondo para sa susunod na taon. Isang desisyon na, para sa marami, ay tamang hakbang upang pigilan ang pagdurugo ng kaban ng bayan. Subalit hindi lamang sa loob ng gobyerno naramdaman ang epekto ng eskandalo. Libu-libong Pilipino ang bumuhos sa mga lansangan upang ipahayag ang kanilang galit. Ang mga rally na naganap ay tinaguri ang pinakamalaki sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kung saan sabay-sabay na isinigaw ng mga mamamayan ang panawagan para sa hustisya. Ang kanilang hiling, ikulong ang lahat ng sangkot, mula sa mga politiko hanggang sa mga kontratista. Ang mga protestang ito ay isang makapangyarihang paalala sa mga nasa kapangyarihan, na ang tumbayan ay nagmamasid at hindi na papayag na manahimik na lamang habang ninanakawan ang kanilang kinabukasan. Kasunod ng matinding pressure mula sa publiko at sa Senado, inanunsyo ng Department of Justice noong Setyembre 23 na ang NBI ay magsasampa na ng kasong indirect bribery at malversation laban kina Senador Villanueva, Estrada, at Representative Co. base sa mga naunang testimonya. Ito ay isang mahalagang unang hakbang tungo sa pagkamit ng pananagutan. Ngunit para sa marami, ito ay simula pa lamang. Ang tunay na laban ay nasa pagtiyak na ang mga kaso ay usad, ang katotohanan ay lalabas, at ang lahat ng mapapatunayang nagkasala ay pagbabayarin, anuman ang kanilang posisyon o kapangyarihan sa gobyerno. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, dalawang malaking tanong ang nananatili. Ito ba ay kagagawan ng isang organisadong mafia sa loob ng gobyerno? O isa lamang itong demolition job na may layuning pabagsakin ang mga kalaban sa politika? Alam mo, ang teorya ng pagkakaroon ng isang mafia ay lumalakas dahil sa lawak at organisadong kalikasan ng diumano'y sistema. Tila mayroong isang network na kumikilos mula sa pagpasok ng pondo sa budget, sa pag-apruba ng mga proyekto hanggang sa koleksyon ng mga kickback. Ang ganitong kalaking operasyon ay hindi magagawa ng isang tao lamang. Nangangailangan ito ng kooperasyon mula sa iba't ibang antas ng burokrasya. Sa kabilang banda, mayroon ding mga nagsasabi posibleng ito ay isang maruming laro ng politika, isang demolition job. Ayon sa panig ng mga akusado, ang mga alegasyon ay gawa-gawa lamang, na may layuning sirain ang kanilang pangalan at pigilin ang kanilang mga ambisyon sa politika, lalo na't papalapit na ang susunod na halalan. Hindi may kakaila na ang mga pangunahing personalidad na nadawit. Romualdez Escudero ay may matataas na posisyon at malaki ang impluensya. Ang pagbagsak nila ay magbubukas ng pinto para sa iba na nais umakyat sa kapangyarihan. Ang tanong ay kung ang mga testimonya ay sapat na ebidensya o bahagi lamang ng isang mas malaking political strategy. Kasakiman man o ambisyon sa politika, isa ang malinaw, ang tunay na biktima rito ay ang sambayanang Pilipino. Ang bawat pisong nawala ay katumbas ng isang kalsadang hindi na isemento, isang dike na hindi na itayo at isang komunidad na nananatiling walang kalaban-laban sa baha. Ito ay tungkol sa nawalang tiwala sa mga institusyong dapat sana ay nagpoprotekta sa atin. Ang paglutas sa kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakulong sa mga nagkasala. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng integridad sa ating gobyerno at pagtiyak na ang ganitong kalaking pagnanakaw ay hindi na muling mauulit. Ang daan tungo sa katarungan ay mahaba at puno ng pagsubok. Ngayon, ang hamon ay nasa ating sistema ng hustisya, ang patunayan na walang sinuman ang mas mataas sa batas.
Kailangang magkaroon ng isang malalim patas at walang kinikilingang investigasyon upang matukoy ang katotohanan. Para sa bawat Pilipino, ang pagbabantay sa kasong ito ay isang tungkulin. Dahil sa huli, ang laban kontra korupsyon ay laban para sa isang mas ligtas, mas maunlad, at mas makatarungang kinabukasan para sa ating lahat.